everyone. Today, we are excited to share a Python program that simplifies unit conversion for mass, length, temperature, time, and power. This tool is user-friendly and can be incredibly helpful for quick and accurate conversions. Let's jump right in and explore how it works. These programs allows users to input values in one unit and convert them to another. It supports multiple categories, mass, length, temperature, time, and power. The program uses a loop, list, dictionary, functions, reading from a file, writing to a file, and if else. Users can select the type of conversion they need and provide the irrelevant input. And for code walkthrough, here's Ms. Ron to explain it. So, here is the code showcase. So, from the start po, ang inuna po namin talagang gawin to is yung conversion process po muna before the ano. So, here is the conversion tool code of our project. So, ang conversion tool na ito is meron po siyang 5 choices. Mass, length, temperature, time, and power. Ngayon po, since inuna po namin yung conversion process, ito po yung ginawa po namin sa kanya. Gumamit po kami ng define function at if elif choices na binibigyan ko po ng option na up to 6 po. Yung number 1, kilogram to gram to kilogram, ton to kilogram, kilogram to ton, pound to kilogram, at kilogram to pound. Next is pag lumagpas po kayo ng options na sa 1 to 6, like ang input po ng user is 7, magpi-print out po siya ng invalid input, please select the correct number. At uulit lang po ulit siya dito sa mass kasi yun po yung napili nyo, magluloop lang po siya doon. Next is para naman po sa length, gumamit din po ulit kami dito ng define at if elif na statements. So meron po siyang 8 choices. So ang 8 choices po dito is centimeter to meter, meter to centimeter, kilometer to meter, meter to kilometer, kilometer to mile, at mile to kilometer. So yun nga po, if ang choice mo is 1, ang co-convert niyan is centimeter to meter. Tapos i-input lang po ni user kung anong value po nun. And automatically, ito pong code na to ay co-convert siya into meter. So, yun po. Then, else, magpiprint po to ng invalid input. Please select the correct number if lumagpas po kayo sa choices. Which is, ito nga po, 1 to 8 naman po yung choices. Pag in-input nyo is labis ng 8, which is kung halimbawa 9, edi, invalid input na po yun. Mag-loop back lang po ulit siya dito sa length. What kind of length? Next is temperature. Gumamit lang din po ulit kami dito ng define function at if elif na statements. So, dito naman po, ang mga choices po dito is Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, Kelvin to Celsius, Celsius to Kelvin, Fahrenheit to Kelvin, at Kelvin to Fahrenheit. Now, ngayon po dito sa if elif choices na to, kapag ang choice mo is 1, ang gagawin niya is Celsius to Fahrenheit. Ngayon, i-enter lang po ng user yung value ng Celsius at automatically na po siya mag-convert into Fahrenheit. Else, pag lumabis na naman po kayo sa choices na 1 to 6, pag in-input nyo ay 7, ay magpiprint po ulit siya ng invalid input, please select the correct number. At mag-loop back po ulit siya dito sa what kind of temperature. Kasi nga po, mali po yung inputted value ni user. Next is power naman po. Para sa power, gumamit po kami dito ng define function, for statement, at if elif statement. Para dito, may dalawa po siyang choices. Watt to horsepower at horsepower to watt. Ngayon, if ang choice ni user is 1, ang magiging equivalent niya ay watt to horsepower. So, input lang ni user yung value ng watt, makakonvert na po siya automatically to horsepower. Tapos sa else, yun nga po, pag lumagpas po siya dun sa pamimilian, which is 1 to 2 lang naman po, pag nag-input po siya ng 3, edi invalid input na po yun. Please select the correct number at mag-loop back po ulit siya dito sa tanong na what kind of power. Next is time. Last na po ito. Para po sa time, gumamit po kami ng define function at if elif statements na naman, tapos else po ulit. So dito, para naman po dito, ang mga choices po nito ay hour to minute, minute to hour, second to minute, minute to second, second to hour to second, day to hour to day to week, week to day to year, year to day, decade to year, century to year, at millennium to year. Yun, mahaba po yun. Para po mabigyan ng maraming options si user para po sa pag-calculate ng hinahanap niya pong value. So, ilang choices yun? Bale, 15 choices po yun. Tapos else po siya at magpiprint ng invalid input pag lumagpas po kayo sa choices na 1 to 15. At mag-loop back lang po ulit sa tanong na what kind of time. Now, punta naman po tayo dito sa try at except block na to. Ito naman po is may separate file po kami dito, which is yung read the file. Sa read the file po na yun is may welcome message po yun. Sa welcome message po yun, pag pag gagana po yung try, kapag naka-open po yung file, or may file po kayo na yun, edi i-read nyo po yun. And pag na-read nyo po yun, edi magbibigay po siya ng greetings sa user na welcome to our conversion tool. Tapos, mangyayari naman po yung except na code kapag hindi po, wala po kayong file na read the file, wala po yung file na yun. Tapos, automatically, ito pong code na to, itong conversion tool na po namin ito ay automatically, siya na po yung gagawa ng greetings na welcome to our conversion tools para po sa user. Kasi nga po, wala po yung read the file na yun. Tapos dito, gumamit naman po kami dito naman ng while statement, for statement, and also gumamit din pala po kami dito ng list. Yun, list. Para po sa list nga po, yun nga, 5 options lang, 6 na options kasi kasama yung exit. 1 mass, 2 length, 3 temperature, 4 power, 5 time. 6 exit. So, dito naman, yun nga, gumamit ulit kami dito ng if elif statements. So, ang if mo, yung type conversion mo is equivalent to 6, mag-exit na po yung program namin at magdi-display ng exit message. Tapos, kung ang conversion naman na gusto mo is 1, edi ang convert po is 1. Tapos, dadiretso po siya dun sa naunang conversion process na pinakita ko po sa inyo kanina lang. Yun nga po, 2, 3, 4, 5, and yun. Kung pipili po kayo sa 1 to 6 na yan, and if iraran nyo po. Pero, mag-e-exit po siya kapag lumagpas po kayo sa value na yun. So, 1 to 5 lang po yung pamimilian. Pag in-input po ni user na 6, magpiprint out po siya ng invalid input. Please select the correct number at mag-loop back po sa menu naman. Sa menu na po. Yun. Tapos, ito po, magpiprint naman po ito ng separating line para mas kaaya-ayang tingnan sa user.
So, tapos, after po ng conversion nyo, tatanungin po si user dito na, do you want another conversion? Y or N? Yan po is yes or no, denoted lang po by Y of N. Yan, para dyan, gumamit po kami ng if elif na choice, na statement. Para po dyan, pag, since string to, edi equivalent to Y. Kapag pinindot po ni user na capital Y, edi magtutuloy-tuloy lang po yung code. Ilulook back po kayo doon sa menu. Tapos kapag nag-no po or nag-type po ng capital N si user, edi mag-exit po yung program and proceed po doon sa exit message. Kaso else, mag-invalid input po yan kapag different po yung nilagay nyo. Halimbawa po, small y at n, hindi po nare-read po ng code po namin na to yung string na yon kasi ang denoted value lang po natin is capital Y at n para po doon. And lastly is yung write a file. Ito na po. Magra-write po siya ng thank you for using our project tool. Have a good day. If nag-exit na po kayo doon sa aming code. Now, para naman po maintindihan nyo po lalo, let's break down the program into section to understand how it works. Here's the outline for the key components po. The program doesn't require any external libraries, making it lightweight and easy to run. 2 is defining conversion function. Each unit type has a dedicated function for each conversion. For example po, sa mass conversion, converts between kilograms, grams, pounds, and ounces. Tapos sa length conversion, meters, kilometers, miles, and feet. Then temperature conversion converts between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. Time conversion deals with seconds and minutes, hours, and days naman. Tapos last is power conversion with watts and horsepower. So, ang UI naman po namin, user interface, is you will be greeted po by a menu. A menu that guides the user through selecting the conversion category and inputting values. The program ensures error handling for invalid inputs. Now, for our program demonstration, may we call on Lian. Ngayon naman po, i-demo natin kung paano pinapagana yung aming program. Gamitan po natin siya ng mga example, which is yung mass, length, temperature, and power, and time conversion. Unahin po natin yung mass. Mag-input po tayo ng 5 kilograms and i-convert po natin siya into pounds. Yan. Then yung output niya po is 11.02 pounds. Then after po nun, dito na po lalabas yung tanong na, do you want another conversion para po sa user kung gusto pa po nilang mag-proceed or hindi na po. Then next example naman po is yung length. Input po tayo ng 3 miles, then i-convert po natin siya sa kilometers. Yan. Then yung output po natin is 4.83 kilometers. Next is temperature conversion. Input po tayo ng 100 Celsius and then i-convert po natin siya into Fahrenheit. Yan. Then 212 Fahrenheit. Next is power conversion. Input po tayo ng 500 watts, then i-convert po natin siya into horsepower. Okay na ba? Then next is time conversion. Input po tayo ng 84 hours, then i-convert po natin siya into seconds. Then, lalabas po yung output na 302,400 seconds. Yan. The program repeats this process for any category selected, providing clear and concise results. Next is Miss Laika. For worksheet internally, so internally, if you're wondering kung paano siya nag-work, internally yung mismong program is, nag-use lang siya ng mathematical formulas like plus, minus, divide, and multiplication. For example, sa temperature formula, yung Celsius to Fahrenheit is, mag-input ka ng Celsius, tapos ita-time siya sa 9/5, tapos plus 32. So, makikuha mo na yung Fahrenheit. Pag Fahrenheit to Celsius naman is, Fahrenheit minus 32 times 5/9. Tapos, makukuha mo na yung Celsius nun. Pag naman sa length formula naman, ita-times mo lang yung miles times 1.60934, which is yung value ng kilometers, and then makukuha mo na yung kilometers. So, lahat ng formula is nag-implement sila ng function. I-ensure mo lang yung modularity and easy para ma-process mo sila ng ayos. And for the benefits of the program naman, here's Mr. Jonas to explain how it's gonna be done. The benefits of the program is to use the menu-driven interface make it simple for anyone to use.
accuracy the program perform, precise calculations, flexibility, handle multiple units across different categories, extendability, new unit can be added easily by modifying or adding functions, and future enhancements. While the program is functional, here are some enhancements we consider. Adding more units or categories like currency or data storage, creating a graphical user interface (GUI) for better usability, allowing batch conversion from a file to faster processing. And next, Laika. And that's an overview of this Python Universal Unit Conversion tool. It's a simple yet powerful tool that demonstrates the versatility of Python for solving everyday problems. Thank you for listening, and we hope you understand that everything we said.